Welcome ulit mga kasulit. So may panibago na naman tayong item na i-review dito sa ating sulit o hindi sulit channel. So kung makikita nyo dito sa aking mesa right now, meron tayong isang tocino roll at saka isang itlog. Kasi yung i-review natin ngayon isang kitchenware naman. So ito yung ating first kitchenware dito na i-review dito sa ating sulit o hindi sulit channel. So binili ko ito kasi minsan kasi kung nagugutom ako, napapabili ako ng mga chicherya or di kaya sa mga turo-turo or tusok-tusok like mga fishball or kikiam. So hindi naman healthy 'yon, di ba? So ngayon, bumili ako ng tawag nun ng isang pangluto. So pwede siyang pangluto ng kanin, noodles or kahit anong maliit lang. So eto siya ngayon, umorder ako. So eto siya. So yan. So medyo malaki. So ito pa lang parang rice cooker pero hindi naman to masyadong rice cooker. So buksan natin at check natin kung ito ba yung binigay ng seller na in-order ko sa Shopee. Yan. At saka may salaming na LED. So yan yung ganyang plastic. Then ano ba? Ito yung cord, power cord. May kasamang ano ba to? Parang silicone rubber na panghawak ata kung hawakan mo para hindi mainit. Yan, parang ganyan. So meron ditong manual saka yung cooker. So yan. Okay. So wala na sa box, wala na. Yun lang. So ito yung mga kasama niya. So ito pala ay isang non-stick cookware. So ito yan. Ito. Sabi na it's turn out when you're lonely. Favorite instant noodles. So yan. Parang button siya dito, yung switch niya. Then ito sa ilalim. So yan. Ito yung connection ng power. At ito. So yan. Sabi na non-sticky. I think mga 1 liter to. Tingnan natin sa manual. So yan. Ito yung specification niya. Product number W-01, rated 220 volts, rated frequency 50 Hz. Dapat ito hindi ito 60 Hz dito kasi sa Pinas 6 Hz tayo. Rated power niya ay 450 watts. Yung bigat nito is 0.8 kilo. Package size ano ba? So yan. So parang maganda naman. Safety, yung mga do not use. Okay, yan. Wala nakalagay kung ilang litro ba to. Ilan ba yung sa shop nila kung ilang nito nito. So yan. At saka meron pala itong lalagyan ng tawag ito cellphone. So ito. Teka lang muna itong aking lumang cellphone. Yan. Pwede mong lagyan ng cellphone. Kung magluluto ka, katapos mo magluto, pwede mo ilagay dito. Ay, dapat natin pitan. So, okay. Ito yung ating i-test natin. Kung okay ba, kung maganda ba ito. So, I think, ay, mayroong gas-gas nga dun, no? Yun maganda, oh. May gas-gas. Hindi kaya ito napansin. Dahil yata ito sa transit. So, okay. Yung susubukan natin, yung itlog at saka yung tocino, at magluluto na rin ako dito ng kanin para set na. So ipopost ko muna yung video at hugasin ko lang ito dito. Wag mo na dapat
kasi kung bumili kayo nito, dapat hugasan nyo muna yung sa loob bago nyo tawag dalawang gamitin. Huwag lang babasahin lang yung tawag nito, yung dito sa mga wiring niya dito sa ilalim. So ngayon, hugasin ko muna ito dito sa harap. Then let's proceed. Okay, yan. Naglagay lang ako ng tubig after kong linisan yung nasa loob. So yan. So ito yung power cord niya. So try natin. Masyado yatang hindi mahaba masyado yung power cord. Oh, okay. Yan. I think half meter lang. Yeah, more than half meter. At ang problema lang kasi yan, UPM plug. Kasi 50 Hz. Dapat ito 60 Hz. So, gagamit na lang ako ng iba dito. So, meron naman ako dito isa pa. Meron akong power cord dito. So, meron ako dito power cord. Yan yun, no. Tsaka, yan. So, ngayon, testing natin kung maganda ba yung kanyang heating element dito. Kasi minsan, meron akong, yung kapatid ko bumili ng iba, mas medyo malaki dito, pero yung kanyang heating element lang niya, yung umiinit, halos kalahati lang. Mas maganda ito kung buong bilog yung kanyang heating element, yung umiinit. So try natin, this gonna be our first test natin kung gumagana ba. Kaya pala nalimutan ko, habang hinintay natin na uminit yan, dapat itong gamitin nyo, hindi yung metal, kung hindi kahoy or yung kaya yung silicone type. Kasi bakit? Kasi para hindi masira yung lining nito, yung kanyang non-stick. Okay, pause ko muna ito, tsaka tatanggalin ko lang yung tubig. So okay na rin to, working naman siya. Susubukan natin sa itlog at tsaka ito. So pause natin. Okay, yan nilinisan ko na, tanggal ko na yung tubig at subukan natin yung itlog. So about dito guys, sabi nila non-stick daw, pero hindi ko yan, lalagyan ko pa rin siya ng mantika. Kasi hindi ito yung mga magagandang mga high quality na non-stick talaga na minsan ay talagang hindi nag-i-stick. Pero ito, I think meron iba ito nag-i-stick pa rin kahit sinabi na nilang non-stick. So okay, turn on natin. Tsaka gawin ko na lang ng mantika. So init na ba? Ayan, naninit na. Medyo marami ata nalagay ko ng mantika. Yan. Then pasagin natin yung itlog. Ito na lang. Then ilagay natin yung itlog. Yan. Kumukulo na. Parang lumobo. Yan. So takpan natin ng konti. Ito, linisan ko na rin to, hinugasan ko na rin to pa natin para maluto agad yung itlog. Habang niluluto yung itlog natin, hiwain ko na rin to.
So, okay. At nakalimutan ko pala, meron pala ditong butas. So yan. Okay. Yan natin. Pero hindi pala luto. Hindi pa siya luto. Nag-stick ba siya? Hindi naman masyado ata. Hindi pa rin. So hantayin natin ulit hasta hanggang maluto siya. Mukha na ito magtatagal. So fast forward ko na lang. So yan. So yan. So tayo nga natin ibaliktad kung mababaliktad nga natin. So medyo mahirap lang natatang to. Yun, hindi naman siya nag-stick. Yan, kung makikita nyo, hindi naman siya nag-stick. So yun, oh. Naluto na yung kabila. So kung makikita nyo dito, kabila lang. So yung kanyang heating element sa kabila lang. So hindi siya pure na tawag na nun, na yung heating element na hindi siya pabilog. So yan, medyo luto na yan. So yung susubukan natin ito. Naririnig nyo. Then tapin ulit na maliit at saka fast forward ulit. Medyo yan, yun, luto naman siya. So tanggalin natin at lagay natin sa may gilid sa aking plato. Then ngayon subukan natin yung tawag ito. So lagyan ko ulit ng mantika. Meron pa rin. Damihan ko na lang. Then lagyan natin ito. Yan, dire-diretso na. Pero napapansin ko, minsan humihina yung init ata niya. Meron siya yatang nagtitrigger na hindi masyadong iinit. So ngayon parang, tignan nyo. Parang hindi pa siya kumukulo. So okay, tanggal natin ito dito. Then fast forward ko na lang kasi medyo magtatagal tayo kapag nilagay ko lang dito yung video na ganito lang. So fast forward natin. Okay, yan mga kasulit. So ito yung ginawa nating pinito dito. So medyo matagal lang siyang pituhin kasi parang nag-shut off siya or humihina yung ang tawag ng init. So yun lang yung concern ko dito. Kasi ganun din yung yung kapatid kong binili, ganun din. Umiinit siya first time, iinit siya, taka after na ma-reach na yung temperature, babalik siya ulit lower. At pag nadikit na naman niya, babalik na naman siyang pataas. So ayan, kumukulo na, ayan, kumukuha na eh. So ngayon okay na to. Yung makikita nyo na yan, luto naman siya. So yan, medyo isa nasunog. So yan. So yung gagawin ko ulit dito ay try natin magluto ng kanin. So stop ko muna to, i-pause ko muna at linisan ko ito para sa ating susunod na video, susunod. At yung kanin naman. So pause ko ulit at doon na tayo sa kanin.
Okay, eto na guys. Nilagyan ko na lang bigas. So itong ginamit kong cup, ilan ba to? Mga 200 o 150 milliliter. So yan yung ginawa ko. Dalawang ganito. Ah, so ngayon try natin kung magluto siya ba siya ng kanin. Kanin. So tanggal natin. So yan. Then power on. So hintayin natin maluto, balikan natin at doon na tayo. So yan. Balikan na lang natin mamaya kung maluluto to o hindi. So okay. Okay mga kasulit. So eto na siya mga kasulit, naluto na yung kanin. So yan. So medyo hindi pa nga luto pero okay na yan kasi tinanggal ko na yung sa saksakan yung rice cooker at maluluto na lang yan. After yan mga 5 minutes luto na yan. So yan, about pala dito mga kasulit, kung gagamitin siya sa kanin sa pagluluto, dapat bantay sarado. Hindi ito katulad ng rice cooker na mag-automatic shut off siya kung naluto na siya. Ito hindi, kasi yung function niya dito ay iinit siya sa pinakamainit at saka bababa siya. Tapos after naman yan, iinit ulit. Palang cycle lang siya. Iinit ng malakas, iinit ng mahina. So yan yung cycle niya. Kasi wag niyong gagamitin ito at bantay sarado. Keep wait na lang to sa mga bata kasi yan mainit. Ito yun mainit eh. Yung plastic niya mainit. So hindi para yung ibang rice cooker, yung iba hawakan mo dito, hindi siya iinit. Talagang mainit talaga siya. About pala dito sa tilagyan ko lang ng tape para hindi sumigaw yung init. So ito magluluto, keep warming na lang to. Tsaka yung kanyang lid niya wala siyang rubber seal or di kaya parang yan, umiikot lang siya. So yan. Nabili ko pala to ng yung original price niya ay 150 pesos. Yan. Hindi kasama yung shipping fee. So kung kasama sa akin shipping fee, nasa probinsya naman kami sa Visayas. So umabot siya ng 210 pesos mga kasulit. 210 pesos. Yan. So okay naman siya at kung gagamitin nyo, wag nyong talagang diro-diretso. Katulad sa akin ginawa ngayon na diro-diretso after natin magluto ng prito ng itlog at saka yung sausage na to, nagluto tayo diretso ng kanin. So pwede naman ata siya pero wag lang yung talagang maramihan na sunod-sunod. Lagyan nyo naman ng resting kasi para tumagal yung ginamit nating tawag itong cookware. Parang rice cooker lang to or cookware. So yan, so kasya naman siya. So abas pala ito yung ginamit ko, yung cup na to ay yung para sa mga kape. Yan, yan yung dalawa, kasya naman siya dito, parang asang 2 cup ng ganito. So kasya siya dito. So yan, depende rin sa kanin kasi yung kanin nyo kapag matubo, tumutubo talaga, depende yan. So calculate na lang. So guys, so ito na ating review. Sulit na sulit ito sa mga estudyante na nagbo-board. So medyo mas malaki lang yung power niya, nasa 500 watts, 550 watts. Yan. Ay 450 watts pala. So medyo malaki lang yung konsumo. Pero talagang ganun kasi, yan yung kasi yung mga heater, mga rice cooker. So yan. So, dito ko na itatapos ang video. You can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga review and test video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu! Medyo matagal lang. Yan, para sa cellphone. Noodles, pwede to. Kanin, okay naman. Okay. Good.